Epekto ng oil spill sa Bataan at ang mga paraan para mapigilan ang pagkalat pa nito, ating alamin kasama si Dr. Hernando Bacosa, Professor sa MSU Iligan at Department of Science and Technology, Lead Expert on Oil Spill. Dr. Bacosa, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Weng and Ma'am Nina, at sa ating mga tagapakinig po sa buong bansa. Okay, thank you for being here, Professor, dahil taga Mindanao si Prof. Oo nga eh. No, minsan siya nandito dahil nga may nangyari nga dito nga sa oil spill po na ito. Very excited to talk to an expert. Marami po kaming tanong tungkol sa oil spill. Maaari niyo po bang ipaliwanag muna sa amin kung ano po ang epekto nitong oil spill sa ating karagatan at gaano po ito kaseryoso yung mga ganitong insidente, lalo na kapag lumawak pa ang damages na dulot po nito? So ganito po, siguro sariwa pa sa ating mga tagapakinig ang nangyari sa Mindoro last year. Yes. Ang inyong lingkod po ay ang lead expert din po ng DOST, National Research Council of the Philippines, nung panahong iyon. So I was very much involved sa response and then sa assessment na nangyari. So pag ang oil spill po, syempre usually sa atin, dahil tayo ay archipelago, talaga ang paglalayag ng mga bangka, ng mga barko, ng mga tanker ay bahagi ng ating buhay. Tayo ay mga taong dagat at yan ay bahagi ng ating ekonomiya. So pag nagkaroon ng spill, kakalat po yan. Depende sa lalim. Yung Mindoro kasi 400 meters ang lalim. Okay. So mahirap yon. Mahirap siyang isil, mahirap siyang kontrolin, mahirap siyang higupin. Pero ang Bataan oil spill po ay nasa 30 meters lamang. Okay. So meron tayong kapasidad na ito ay marating ng diver at makita kung ano nanduroon at ma-seal siya. So pag lumabas po ito, ang Mindoro po is 900,000 liters ang laman ng tangke. At iyon po ay halos lumabas. 900,000 liters. Hindi 1.4 million? Yung 1.4 liters yung Bataan. I'm talking about the Mindoro. The Mindoro. Opo, yung Bataan po is more than 1.4 million liters. Pero po, base po sa mga reports na ating narinig, yung subaybayan natin, na-seal po yung mga tangke. Nasa mga tangke kasi ito, na yung Harbor Star Shipping, siya yung private company na na-commission ng ating government para mag-seal o mag-respond doon. So kahapon at nung nakarang araw, na-seal nila yung mga leaking valves. Okay. Kaya po, very minimal na lang ang leaking ngayon. May mga lumalabas na mga oil nung sa una, yun po ay yung diesel oil, yung nagpapatakbo ng barko, yun yung lumabas. Pero yung sa mga tangke na yun, ang pagkakatingin ko doon sa video na pinalabas ng Coast Guard, yun ay galing doon sa mga valves ng mga tangke. So hindi po lumabas lahat yung 1.5 million liters na yun. I think mga less than, siguro mga less than 100,000, hindi pa natin alam yung mga nag-leak, pero kukunti lang po. Very minimal. At ito po ay, kung makikita ko yung mga ulat, may mga dumating na mga oil residue doon sa Bulacan, may sa Cavite. Meron sa Manila Bay, may diba? sa Manila Bay. So parang ito ay mga very minor. Kukunti lang siya kumpara sa Mindoro, na talagang lumabas lahat yung 900,000 liters. So I just want to point out, sir, kasi we're very worried dahil nga we're talking about almost double nung, di ba, kine-carry nung nasa Mindoro, which was a kalamidad talaga, state of calamity tayo for how many months? Yes. No? So you're now saying that hindi naman sa ang advantage, quote-unquote, nito is that mas mababaw. Mas mababaw. Nang malayo, 30 meters compared 30 meters to 400 meters 400 sa Mindoro. meters, opo. 30 meters na nating ata ng mga divers, na-seal, na-sealyado yung leak. At awan ko kung magsisimula po yung siphoning, yung pagsipsip ng mga langis para matanggal, at parang papalutangin ata ulit ang barko. So parang ngayon po is under control, but still, nandoon pa yung barko, hanggat hindi natatanggal yung langis doon, meron pa ring threat sa ating environment. Dapat matanggal, ma-siphon lahat yung mga langis, para yung sa Mindoro po ba, natanggal ba lahat? Yung sa Mindoro po, natanggal lahat yun. Talagang wala kang... Tawag dito, binuksan yung tangke, pinalabas. Hindi kayang sipsipin kasi masyadong malalim. I see, okay.
Sir, mula sa kung ilang daang libo o ilang milyon yung liters ng industrial fuel na nakarga o karga ng MT Terra Nova, kung sakaling hindi mapigilan ang pagtagas pa nito, ano po yung inaasahang damages na posibleng idulot nito sa coastal areas? Unang-una po talagang ito, kung ang 1.5 liters na yan ay lumabas lahat. Million ha? Million. 1.5 million liters na yan ay lumabas sa ating karagatan. Iyan po ay nasa Tier 3, yung pinakamataas na oil spill response ng Pilipinas. At syempre, napakalaki ng impact niyan sa ating environment, sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan, at sa ating kalusugan. Unang-una, pag lumabas ang oil, syempre, mababalot yung ating mga karagatan. Pwedeng patayin niya yung mga phytoplankton. Yung phytoplankton, yung pagkain ng zooplankton, pagkain ng ipon, pagkain ng isda. Syempre, pangalawa, fishing ban. So magkakaroon ng fishing ban, walang kabuhayan ng mga mangingisda, walang pagkain, walang income, maapektuhan pati mga tindera, pati mga tricycle driver. Pag nabalot ng dalampasigan ng langis ang ating dalampasigan, mabaho, maapektuhan yung ating paghinga, yung ating baga. At syempre pag tawag dito, may mga langis sa beach, hindi ka komportabling tawag dito maligo at pumunta doon. At syempre, pag talagang napuno yung 1.5 na yan, kasi pwede niyang balutin yung yung Manila Bay pag hindi yan na So baka, usually sa US, pag ganun, bawal ang transportation ng mga barko. Pero po ngayon, sa ngayong kalagayan, I'm confident naman na it's under control but still may threat. At hopefully, in the next 7 to 10 days, ay masaypo na o mahigop na yung langis na Hindi nandoon. siya tatagal na katulad doon sa Mindoro bago siya na-clear kasi sabi niyo malalim talaga yung sa Mindoro. Ito, kanyo 30 meters lang. Opo. Yes. Mula doon sa pinagkalubugan ng barko. O, tapos nasisil pa yung mga valves. Opo. So, may tingin ninyo, sabi niyo, ilang days lang or sabi makiklear siya? Ang sabi kasi ng Coast Guard is 7 to 10 days pag Okay. magsimula. Kasi may mga ginagawa pa silang mga kwan doon, parang sinisil pa bago higupin. Bago higupin. Kasi yung sa Mindoro talaga po, that's 400 meters, wala tayong kakayahan na We could not higupin yun. even seal And or higop. nanggaling or pa sa siphon. Singapore, yung special vessel, para actually binuksan yon, pinalutang yung langis kasi hindi kayang higupin. So yun po, pag Bakit kailangan buksan at palutangin yung langis? Ba't di na lang hinayaan sa kasi loob? po paghahayaan natin yan, umuuga-uga yan sa ilalim. Tapos pagdating ng ilang araw, baka mabibiak yung container, lalabas din po yan. Sa kailangan mo talagang tanggalin yung langis doon bago pa masira ang container at magkalat at lumabas sa ating kapaligiran. Okay, at least nabigyan nyo kami ng picture or ng scenario po, no? It would be the worst case scenario talaga Opo. pag lumabas yung 1.4 million liters of oil. That would be Opo. the worst, sabi That nga could be nila, the biggest oil spill in the biggest country. ever, Kung di ba? mangyari yan. Hopefully hindi. And, Opo. But since maganda po yung parang prognosis, no? Yung sinasabi po ninyo ngayon, Doc, no? Na maganda yung reaction na nangyayari. Can you explain to us even further po itong mga innovations ng DOST po? Okay. Paano po? Yung pagka-seal, how do you seal? What do you put there? How do you actually siphon? ang kwan po, ito po ay kasi sabi ko nga yung Harbor Star Shipping Services na kinomission natin ng Coast Guard, sila po yung gumagawa nito. Usually, ito ay mga plastic material din na para i-seal mo yung, kasi di ba may mga valves yan? Okay. Yun, doon siya tumatagas eh. Oo. Oo. Pero sa DOST po, sa pamumuno ni Secretary Rene Saludim Jr., ang DOST po ay, through Pag-asa po, ay nagpo-provide ng information yung sa pagmomodel ng trajectory ng, di ba, nag-iiba-iba yung direction ng langis eh. Di ba, sabi dati, papuntang Bulacan, tapos may papuntang Manila, nagbago na naman yung hangin, ang Cavite na naman. So, ang Pag-asa po ay tumutulong po dyan para ma-predict po yung direction ng oil, kasi sa direksyon ng hangin at yung dispersion ng oil. At sa DOST, ito pong NRCP po, ako po ay natap din sa programa, sa National Expert Engagement Program, para ipaliwanag ang siyensya ng oil spill. Kasi po ito ay napakakomplikadong siyensya din. At syempre po ang DOST may mga quick response tayo na mga project na pwedeng pag-aralan pa at palawigin ang pananalisik sa oil spill. Dahil hanggat andito tayo, hanggat naglalayag tayo, ang oil spill ay darating na darating sa atin. Di ba ngayon, isang taon pa lang meron na naman. Kaya, We don't know
kailan ang susunod. Kasi po ngayon, with the climate change, maraming storm, maraming bagyo, so posibleng anytime lulubog ang naglalayag ng barko at magiging sanhi na naman ang oil spill. Pakipaliwanag nga po para lang sa ating mga kababayan kasi may iba may sariling sikap na ginagawa. Opo, Sila opo. mismo ang, 'di ba, pag nakarating sa shoreline nila or yung mga mangingisda mismo, kasi delikado rin 'to eh. Hindi pwedeng ikaw lang yung parang, 'di ba? Opo. Kino-collect nila 'yan eh. Opo, ang oil kasi, syempre dapat, yes, pwede yung mga sorbent, may mga local na sorbent nyo, yung parang bunot, di ba? Parang tinatali na yung bunot. Kasi Tas para doon matrap. dumidikit ang langis para hindi siya talaga tumagos doon sa dalampasigan. Pero po, dapat maingat tayo. Pag nagkuhan tayo ng langis, sana may gloves tayo. Kasi Okay. pag nag-contact sa ating skin, pwedeng papasok yan. At syempre yung fresh na langis po, medyo volatile pa yan at pwede nating malanghap at magkukosya ng pagkahilo. Yun lang po yung mga precaution na dapat nating tandaan. Pero po sa teknolohiya, I think, kailangan pa rin natin mag-develop ng mga material na locally made, na gawa sa Pilipinas na magagamit natin pag may darating na naman ng oil spill. So speaking of that, sir, kasi sasabi itong UP UP Marine Science Apo. Institute, tagsagawa na ng water sampling Apo. doon sa areas ng Pasay, Apo. Cavite, Bulacan at Bataan. So would you know, sir, kung ano po yung nakuha, kung ano yung properties ng oil na to na sinasabi ninyo para ma-address din kung anong klaseng material yung dapat gamitin para labanan kung anong tong klase ng oil na pwedeng maka-apekto sa kalusugan ng yung mga nagsasagawa doon ng... Hindi ko po alam kung anong kukunin ng UPMSI ng mga parameters. Pero for sure po, i-analyze na yung tubig kung gaano kalaki yung concentration ng oil. Kung ito ba ay nasa critical o toxic level. At sa part po namin, ina-analyze din po namin kung ano ba yung composition ng oil. Kasi po ang oil ay kinocompose ng hundreds to 1,000 na hydrocarbon. At ang isa't isa po nito ay may kaukulang toxicity and Kasi kung health effects. sabi niyo yung parang kung kaya siya ng bunot, Opo. kaya siya ng plastic na ginagamit Opo. dun sa oil spill boom. Kasi nakapag-cover tayo ganyan before sa Rosario. Oo, so parang lumalampas siya dun sa... Opo, ganito. Ito kasi po industrial fuel oil. Okay, ano yung industrial ganito, fuel oil? Ang gasolina is isang uri ng langis. Tapos meron kang diesel oil, di ba? Meron kang engine oil. Meron kang industrial fuel oil na talagang napakalapot. Ang gasolina, yun yung parang pag ano mo, Yun ang talagang parang pinaka-light? tubig. Yun ang pinaka-light. Na talagang pag foam mo lang, sip-sip yan. Pero yung industrial fuel oil na bunker oil na itim, Makapal. na malapot, minsan po yung mga sorbent, may limitasyon siya. Yes. Na hindi niya kayang higupin lahat dahil ito'y napakabigat. So yun yung usually yung mga tinatransport ng ating mga tanker yung sa fuel. Mindoro Industrial Oil The din. same po sila. Same. Industrial Yun fuel yung oil. pinakamalapot, yung itim na Yan, oil. itim na itim. At minsan pagtingin mo pag nakita mo sa dalampasigan, para na siyang asfalto. Kasi nga po yung iba nun is sumisingaw, ang iba naman po ay nadidissolve sa tubig. At isa pa yung Manila Bay, I think marami po mga bakterya Opo. na kumakain ng oil, na tumulong din po yun para mabawasan yung mga langis na dumating sa ating dalampasigan. O ano tong bacteria na to? Okay. Pwede bang mag-cultivate ng bacteria na to? Yes, pwede tayong mag-cultivate. Yan po yung yan po ang aking expertise. Yan po ang aking pinag-aralan sa Okay. bansang Amerika at Japan. Yung mga bacteria na kumakain ng oil. Pero po, at ang sabihin ko sa inyo, pag nagbaha, may flooding, marami kasing nutrients. So, kumbaga, maraming organic matter. Nagiging happy ang mga bacteria. Nagiging kasi, para sila mag-grow, they also need nutrients. Kaya po nung, di ba, bumaha yung may flooding ng Manila Bay, tapos nag-spill. So, I'm thinking na yung baha, tumulong para yung mga bacteria sa Manila Bay can degrade this oil. Kasi hindi ka karaming langis ang pumunta sa dalampasigan eh. So dahil po sa mga nutrients na dala ng baha na na-dispose sa Manila Bay, ito ay tumulong para maging active yung mga bacteria at kainin nila yung mga oil na lumulutang-lutang. So, kailan ho kayo gagawa niyan? Magkukultivate para ilagay dyan sa may bataan? Ngayon po may ano kami, siguro one research namin is, ito nga sabi ko yung disaster quick response ng DOST. Okay. Iyan po ang isa sa mga opportunity na we can have that super degrader or super bag to eat pollutants in case of spill like But this. we cannot use it yet. We cannot use it yet kasi Ginagawa pa? Or gagawin matagal? pa lang. Gagawin pa So yung lang. ginagamit yung Coco Flex. Coco Flex po. Ito yung ngayon. Opo, pwede po yan. Pero yung technology kailangan pa nating i-improve kasi nga po may mga limitasyon. Kasi nga iba-ibang klase ng oil.
Kumbaga, iba-ibang pasyente, iba-ibang expertise, ganun din po. Yes. So talagang medyo complex po ang science ng oil spill, but I think oil spill will be very uncertain, or it could be Parang bagyo yan eh. an Kailangan opo. ready ka lang anytime. Lalo na ngayon na with the climate change and Opo. mas malalakas na bagyo, baka mas marami tayong oil spill. Wag naman sana in Wag the naman. future. But we have to be ready in terms of our response and technology. Okay? Sige sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang oil spill po ay isang threat sa ating environment at sa ating ekonomiya. At sana po ay alerto tayo at tayo maging handa sa pag-respond sa hinaharap. At ang DOST po, sa pangunguna ng ating Secretary Renzo Ludum Jr. ay very supportive po sa ating effort para makadevelop ng mga teknolohiya para sa respond. And then, ang DOST po is supporting science-based and data-driven solution sa mga problems that confront our nation, including oil spill and pollution. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat at manatiling malusog despite sa threat ng oil spill. Thank you sir. Okay, Prof. Doc, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Hernando Bacosa, Professor ng MSU Iligan Institute of Technology at DOST NRCP, Lead Expert on Oil Spill. Maraming salamat po, Asik Weng and Ma'am Nina.